Tayo po ay lubos na nagagalak sapagkat ang araw na ito ay muling dumating sa atin sapagkat ang araw na ito ay araw para sa Panginoon. Bagamat binabanggit ng banal na kasulatan na ito ay kapahingahan natin, ito ay tumutukoy sa ating mga lupang katawan na kinakailangan na ipapahinga natin. Ngunit, pagdating sa ating kaluluwa, kinakailangan na ito ay kinakakain natin ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang ating buhay ay nakasalalay sa mga salita niya na siyang bumubusog sa ating mga puso. Sa umagang ito ay nais ko pong ating muling balikan ang nasa 2 Korinto Kapitulo 5, talatang 11 at basahin po natin ito hanggang talatang 21. Sa Kapitulo 5 ng 2 Korinto, talatang 11 hanggang talatang 21, sapagkat mayroon po mga bagay dito na kinakailangang matutunan natin bago tayo lumipat sa susunod na Kapitulo 6. At ganito po ang siyang isinasaad dito sa talatang 11, yamang nalalaman ang takot sa Panginoon, hinihikayat namin ang mga tao, ngunit kami ay hayag sa Diyos. At ako'y umaasa na kami ay hayag din sa inyong mga budhi. Hindi namin pinagmamapuring muli ang aming sarili sa inyo, kundi binibigyan namin kayo ng pagkakataon na ipagmalaki kami upang masagot ninyo ang mga nagmamalaki batay sa panlabas na kaanyuan at hindi sa puso. Kung kami ay wala sa aming sarili, ito'y para sa Diyos. Kung kami ay nasa matinong pag-iisip, ito'y para sa inyo. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya'y namatay para sa ilan upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay na muling nabuhay. Kaya't mula ngayon ay hindi na namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagamat kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. At ang lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Lahat ng ito ay mula sa Diyos. At tayo ay pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamagitan ni Kristo. At ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatwid si Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamagitan namin, kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos para sa ating kapakanan, ginawang may kasalanan siya, na hindi nakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Hanggang doon lamang po ang ating pagbasa sa banal na kasulatan
At muli, nais nating tunghayan ang pinaka-teksto ng ating pong mensahe ngayong umaga. Na ganito po ang sinasaad sa Kapitulo 17 dito sa ating binasang Ikalawang Korinto, Kapitulo 5. Ang sabi po dito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Sa pamagitan po ng ating mga binasa, mga talata, teksto, ay ating magiging tema ay ang katayuan ng mga mananampalataya kay Kristo. Tingnan natin ang mga bagay na ito sapagkat sa binasa natin dito sa mga naunang mga kapitulo ay nagpapahayag dito kung papaano na ang paningin ng Diyos ay nasa kanyang bayan. Na siya ang siyang gumagabay upang makita ng bawat isa ang kagandahan ng kalooban ng Diyos tungo sa pagliligtas. At dito ay kinakailangan na lawakan natin ang ating pananaw at maging dalangin natin na buksan ng Diyos ang ating puso upang lumawak ang ating pananaw sa mga bagay na ito na sinasabi na pagkain ng ating kaluluwa at makita ng ating sarili ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ang mga mananampalataya ay sambahayan ng Diyos na dito ay siya'y laging namamahala, nag-iingat, sumusubaybay sa bawat isa na kanyang tinabagan at inibig ng walang hanggan. Tatlong bagay ang ating sasaalang-alang ngayon, mga minamahal. Ang una ay yung tayo ay hinihimok. Ang bagay na ito ay kinakailangang matutunan natin. At ang ikalawa ay ang mga nakay Kristo. At ang pangatlo ay yung tayo ay laging binabago ng Panginoon. Unang-una ay tingnan natin yung nasa talatang 14. Ito ang bagay na siyang sinasad ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ang sabi niya, ang pag-ibig ni Kristo ay humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Yung salitang constraint ay salitang ibig sabihin ay paghimok. Hindi lang ang paghimok, kundi ito'y meron siyang control, meron siyang pamamahala sa bawat mananampalataya na kanyang inibig. Sapagkat ang sabi mo dito ay ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. So ang Panginoong Jesucristo ay umiibig sa atin. At sa kanyang pag-ibig ay ninanais niya na tayo ay lumakad ayon sa kanyang pamamahala. Sapagkat yung salitang constraint means control. Sabihin ni, ingatan tayo, subaybayan tayo, pamahalaan tayo, sapagkat una-una ay labis ang kanyang pagsinta sa bawat isa sa atin. Yun lamang kamatayan ng Panginoon. Ibinigay niya yung kanyang sarili para sa atin upang
tayo'y palayain mula sa ating mga kasalanan, mula sa ating pagkakulong sa kadiliman. Tayo'y mga bilanggo ng kasamaan. Tayo ay bilanggo ng kapangyarihan ng dyablo. Tayo ay walang kalayaan. At dahil dito ay sinasad na yung pag-ibig ni Kristo ay labis at tunay at makapangyarihan sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang kanyang pag-ibig ay pag-ibig na kahit na tayo'y mahina, kahit na tayo ay walang kakayahan, kahit na tayo ay walang kaalaman, karunungan, wala. Gayong paman, inibig niya tayo. At yung pag-ibig na yun, ni Kristo, ang siyang pumihimok sa atin. Ibig sabihin pinangungunahan tayo upang ipahayag sa atin ang isang landas na makitid tungo sa kanyang kaluwalhatian. At tinutukoy dito na yung pag-ibig ni Kristo ay pag-ibig na nagdala sa kanya doon sa kamatayan. Ang ibig sabihin ay siya'y namatay para sa atin. At dahil sa kanyang kamatayan, ang nais niya ay tayo'y ibilang na mga anak ng Diyos na hindi itinuturing yung mga kasalanan, hindi ibinibilang yung ating mga kasalanan. Sapagkat ang kanyang banal na dugo ang siyang naglinis sa atin. O kaya nga dito ay sinasaad na ang pag-ibig ni Kristo humihimok sa amin. Sapagkat kami ay lubos na naniniwala, sabi ni Pablo, na ang isa ay namatay para sa lahat. Ang tinutukoy niya dito ay ang Panginoong Jesucristo. Na siya ay namatay para sa lahat. Ang kausap dito ni Pablo ay mga taga-Korinto. Hindi buong lungsod ng Korinto. Hindi buong siyudad ng Korinto. Hindi lahat ng mga mamamayan ng Korinto, kundi ang kanyang kinakausap at sinusulatan ay yung lamang maliit na iglesia na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, namatay para sa lahat ng mga mananampalataya, para sa iglesia na naroon sa gitna ng lungsod ng Korinto. At sinabi niya, kaya't ang lahat ay namatay. Ang tinutukoy dito lahat din ay yung mga mananampalataya. Kasama silang namatay kay Kristo. At dahilan doon, ang sabi niya sa talatang 15, siya'y namatay para sa mga mananampalataya, yung salitang lahat. Kaya pag binasa natin ito, ang kausap niya ay mga mananampalataya ng iglesia, bagamat sila'y maliit lang. At hindi na natin tinitingnan ano ba ang populasyon ng siyudad ng Korinto. Hindi yun ang tinitingnan natin. Ang tinitingnan natin ay yung mga mananampalataya na nagtiwala at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo sa kanyang mga ginawa. At sabi niya sa talatang 15,
Siya'y namatay para sa lahat, sa mga taga-Korinto, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili. Ibig sabihin, si Kristo ay namatay para sa inyo. At kung kayo ay namatay na kay Kristo, kayo ay nabubuhay para sa Kanya, hindi na para sa inyong sarili. Kaya sabi niya, kundi para sa Kanya, alang-alang sa kanila na namatay at muling nabuhay. Ibig sabihin ni Pablo ay lahat ng tao ay namatay. At sila ay nasa kadiliman. Sila ay naroroon na walang kakayahan na iligtas nila ang kanilang sarili at walang kakayahan na baguhin nila ang kanilang sarili. No man can change their life according to themselves. Wala. Kundi si Kristo lamang ang may kakayahan na baguhin ang ating sarili. Kaya malalim ang kahulugan na sinabi dito ni Pablo na namatay at muling nabuhay. Ibig sabihin, nang ang Panginoon ay namatay, kasama niya ang mga mananampalatayang namatay. At nang ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay mula sa mga patay, kasama ang mga mananampalataya na nabuhay at meron silang buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi ni Pablo sa talatang 17 o 16, kaya't mula ngayon, hindi na namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Ano ibig sabihin ni Pablo noon? Ibig sabihin, hindi na siya tumitingin ayon sa laman. Yan sa katawan. Hindi yan ang ating pananaw sa ngayon bilang mananampalataya sapagkat wala naman tayo nakikita na pagbabago sa laman. Kasi habang tumatanda at lumalawig ang panahon, dumadating na sila'y gumaganda, pero pagdating ng tuluktok ng buhay, wala na. Unti-unti nang nagbabago sila patungo sa lupa. Kaya naman patungo sa lupa sapagkat bawat isa sa atin ay nilalang ng Diyos mula sa alabok at babalik din sa alabok. Kaya sabi ni Pablo dito, hindi kami tumitingin sa katawan. Kahit na anumang make-up gawin at anumang pagpapagwapo, walang mangyayari. Kahit na nga pag tayo'y nanonood ng social media, ang daming mga pagkain na inaalok sa atin. Kumain ka ng malunggay, magiging malusog ka, magiging bata ka. Mali naman yun eh. Dahil ang malunggay, hindi nagpapabata. Kasi ang katawan natin, habang tumatagal, patanda ng patanda. Kaya lang, kinakailangan kumain tayo ng malunggay kasi nga, kailangan natin kalusugan upang patuloy tayong maglingkod sa Panginoon kahit na tayo ay uugod-ugod na. Sapagkat naniniwala tayo, meron tayong buhay na walang hanggan, at hinihintay natin yung tayo ay babaguhin ng Panginoon. Pero kung kukunin tayo ng Panginoon, saka na muna yung katawan. Kasi ang ating tutunguhan ay yung kaharian niya. At doon tayo ilalagak ng Panginoon at makakasama niya ng walang hanggan. Kaya sabi ni Pablo, hindi kami tumitingin sa laman.
Kasi pagmasdan ninyo ang ating pagmumukha. Iba-iba. Lalo-lalo na kung ang ating pinagmulan ay iba't ibang kontinente. Iba-iba ang mukha. Kung galing tayo sa Africa, yung kanilang nakikita, napakaganda. Pero sa ibang kontinente, hindi maganda. Kaya sabi niya, hindi kami nagtitiwala sa laman, hindi kami umaasa sa laman, kundi ang sabi niya, ang kinikilala nila ay yung sila'y mga binago ng Panginoon. At yung pagbabagong iyon, hindi nakikita sa katawan. Wa effect. Pero, yung kamatayan ng Panginoon ay may kapangyarihan na baguhin tayo sa pagdating niya. Kasi, ang kamatayan ng Panginoon ay kamatayan para sa atin. Siya ay namatay para sa ating katawan. Siya ay namatay para sa ating kaluluwa. Kaya ang Panginoon ay namatay sa mga mananampalataya. Ito yung sinasabi ni Pablo sa unang Efeso, kapitulo 1 ng Efeso, na ang sabi dito, ayon sa pagkapili niya. Inyong pansinin, yung pagkapili. Bago itinatag ang sanlibutan upang maging banal, na walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, nang ibig sabihin ng ang Panginoon, nang makita na si Adan, si Eva ay nagkasala, sinabi niya sa dyablo, sa Genesis Kapitulo 3, talatang 15. Na ang sabi dito sa Kapitulo 3, talatang 15, sabi niya, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ay ang dudurog ng kanyang sako. Ito ang ebanghelyo na sinabi ng ating Panginoon Diyos na sa sanlibutan ay naroroon ang binhi ng babae, na tumutukoy ito sa ating Panginoong Hesukristo at ang Iglesia. At gayon din ang binhi ng dyablo. At ang sabi ng Panginoon, yung dalawang grupong ito ay maglalagay siya ng pagkapuot. Enmity. Ang ibig sabihin ay kailanman ay hindi sila magkakasundo, sapagkat ang Panginoong Jesucristo at ang Iglesia ay tunay na pinagpala ng Panginoon. Ngunit yung dyablo at ang kanyang binhi ay mga kasamaan ang ginagawa. O kaya nga, ito ang isinaad na pagkapili, ibinukod. At sa pagkakabukod, mayroong nakapagitan, pagkapuot. Magiging mapuot. Kaya nga sa ating kapanahunan,
hindi magkasundo-sundo ang lahat ng tao sapagkat meron tayong tinatawag na spiritual seed na ito ay ang mga mananampalataya at meron tinatawag na carnal seed na ito ang mga hindi mananampalataya at hindi sila pwedeng magkasama. Naalala ko tuloy yung kami ay nasa high school. Sabi ng aming teacher, magdala kayo ng langis, yung cooking oil, lagay nyo sa isang bote. At sa isang bote, magdala kayo ng tubig. Gagawa tayo ng experiment. At ang experiment yun ay paghaluin yung dalawang liquid yun. Ang tubig at ang langis. At sabi niya, kalugin ninyo. So, kinalog namin. Ano ang makikita natin? Ang tubig at ang langis ay hindi magkakasama kailanman. Kahit na gaano bagay ang gagawin, hindi sila magkakasama. Ganon din ang mga mananampalataya. Na ang spiritual seed na tumutukoy sa mga mananampalataya ay hindi maaaring pumalo sa carnal seed na mga masasama. Kung sabihin natin na mga mananampalataya ay mga langis, hindi sila pwedeng pumalo sa tubig. At kung sabihin natin ang tubig ay simbolo ng carnal seed, hindi sila maaaring pumalo sa spiritual seed o sa langis. Yon ang patakaran ng Panginoon. O kaya nga sabi ni Pablo, hindi kami umaasa sa laman. Hindi kami tumitingin sa laman. Ang kanilang tinitingnan ay ang mga mananampalataya na binago ni Kristo. O kaya nga napakalaga na makita natin ito sa Kapitulo 2 sapagkat dito ay tinutukoy yung ginawa ng Diyos sa bawat buhay ng mga mananampalataya. Bagamat sinasaad na ang lahat ng pagbabago ay nangyari dahil sa ating Panginoong Hesukristo na ito ang nasa Efeso Kapitulo 7 o Kapitulo 1, talata 7 na sinasabi, sa Kanya ay meron tayong katubusan sa pamagitan ng dugo na kapatawaran ng aming mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. So pag tayo'y tiningnan ng Panginoon, wala siyang nakikitang kasalanan sa atin. Tayo ay matuwid. We are righteous before the Lord. At wala siyang laban sa atin sapagkat ang pag-ibig at kahabagan ng Diyos ang siyang umiiral sa kanyang puso patungkol sa atin. Kaya pag binasa natin ang John 3:16 ay sapagkat gayon na lamang ang iyong pagkakasalin ay pagsinta. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa mga mananampalataya. Sapagkat yung cosmos, sanlibutan, tumutukoy sa particular na grupo. At yun ang sinasabi natin na spiritual seed. They are the Israel ng Panginoon. O kaya nga, sabi dito, hindi kami tumitingin ayon sa laman. Ang tinitingnan namin ay yung mga na kay Kristo na binago. Kaya sabi niya, ito ang siyang humihimo sa amin. Dahil sa pag-ibig.
Ang isa pang bagay na makikita natin dito, mga minamahal, ay yung paghimok ng Panginoon. Ibig sabihin yung kanyang pagnanais na tayo ay patuloy na manalig sa Kanya, sapagkat ang sabi niya sa John chapter 14 verse 1, ito ang paghimok, yung pagsasaad sa atin. Sabi niya, huwag mabagabag, huwag magalumihanan ang inyong puso. Sabihin ni, huwag magkaroon ng magulong kaisipan. Itutok lamang ang ating kaisipan, ang ating puso sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi niya, huwag magbagabag ang inyong puso. Huwag magulo. Huwag magdalawang isip. Huwag magkaroon ng problema. Sabi dito, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya naman kayo sa akin. At ang sabi niya, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kundi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ipaghanda ko ang lugar para sa inyo? At sabi sa talatang 3, at kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik. At kayo'y aking tatanggapin sa aking sarili. Upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Yan ang malawak na pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang una. Kaya ang Panginoong Hesukristo ay ibinangon ng Diyos mula sa mga patay upang ipaghanda tayo ng isang lugar. Para kung maihandanan niya ang lugar na yun, siya ay babalik. At tayo tatanggapin sa kanyang sarili. At ang sabi niya, kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Kaya't hinihimok niya ang mga mananampalataya na huwag mabagabag ang kanilang puso, lalo-lalo na magulo dito sa ating sanlibutan. Alam niyo, sabi sa banal na kasulatan, lalo pang gugulo yan. Sapagkat yung masama, lalong ipakikita nila na sila ay masama. At yung mabuti, ipakikita nila na sila ay mabuti. Wala nang kahihiyan ang gumagawa ng kasamaan. Wala nang kahihiyan kung baluktutin nila ang konstitusyon. Wala na silang kahihiyan kung sila ay magnanakaw ng pondo ng gobyerno. Wala na silang kahihiyan kung nakawin nila ang mga cellphone ng may cellphone. Yan ang mga katangian ng masasama. Walang kahihiyan. Pero ang mga mananampalataya, hinihimok na sampalatayanan ang mga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. At ang isa pang bagay na ninanais dito ni Pablo na makita ay yung pagkakasundo. Sapagkat hindi lamang tayo ang mananampalataya. Sa lokal na lugar, tayo lang. Pero pagdating sa ibang lugar, mayroong mga mananampalataya. At paano natin malalaman ang kanilang pananampalataya? Iisa ang pananampalataya, iisa ang paniniwala, at sila'y sumasampalataya sa Panginoon Jesucristo. Tayo ay sumasampalataya sa Panginoon Jesucristo.
tayo ay nagkakaisa. Sapagkat tayo ang mga anak ng Diyos. Mga pinagkasundo. At dito tinutukoy ng banal na kasulatan yung salitang pag-ibig. Ang sabi dito ay mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat tayo'y iisa kay Kristo. Ito yung sinabi ni Juan. 1 John chapter 3, verse 23. Ang sabi dito, at ito ang kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Yesu Kristo at tayo'y mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. So dito na hahayag yung pagkakaisa. Pangalawa na tinutukoy at nais natin bigyan ng pansin ay yung sinabi dito sa talatang 17. Yung salitang, ang sino man ay na kay Kristo Jesus. Ang salitang na kay Kristo Jesus ay makikita natin sa analogy na ibinigay ng Panginoon sa John chapter 15. Ang sabi sa John chapter 15, kung ating tutunghayan ang ating mga banal na kasulatan, ay makikita natin dito yung sinabi ng Panginoon, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga na sa akin hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. At sabi ng talatang 3, kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Sabi sa talatang 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y nananatili sa atin. At ito ang siyang isinasabi doon. Ang sino man na kay Kristo Jesus. Dito ay tinutukoy na ang Panginoon sa Kristo ay nialagtulan niya ang kanyang sarili sa isang puno ng ubas. At ang Ama ang magsasaka, tagapangalaga. At ang mga sanga ay ang mga mananampalataya. So ang mga na kay Kristo ay nakaugpong sa puno. At ito ay tinutukoy upang sa kanilang pagkakaugpong sila'y lumalago. Nandun yung buong suporta pag nakaugpong sa puno. Yung kanyang buhay ay nakaugpong sa puno. Ang buong lakas ay nakaugpong sa puno. Ang buhay na kanyang tinatamasa ay nakaugpong sa puno. Ang pamunga ng kanyang sanga ay nakaugpong sa puno. Ito yung sinasabi ni Pablo, ang sino man na kay Kristo Jesus. So ang lakas ay nagbumula, ang lakas ng sanga ay nagmumula sa puno. Nandoon ang lahat ng suporta. Lahat ng sustansya, nutrients ay naroon. Ang lakas, ang kapangyarihan upang mabuhay
ng masagana ay nakumpong sa puno. At yun ang binibigyan diin ang sino man na kay Kristo Jesus. Bawat isa ay nakumpong. Kumbaga sa tela, they are knit together. Nagkakaayos-ayos. Naalala ko yung nagpunta sa Baguio, meron doong isang eskwelahan na ang kanilang ginagawa ay yung humabi, maghabi ng tela. Minsan meron kayong makikita ang ganda ng mga kulay. They are knit together, nagkakaugpong-ugpong sa isa't isa. Ganon ang mga mananampalataya. Upang sa kanilang pagkakaugpong-ugpong, ipahayag yung kagandahan. Kaya kung minsan, masarap bumili doon ng kumot. Nakapagbibigay init, lalo kung malamig, at saka ang ganda ng mga kulay. Kaaya-aya. Kung ang mga mananampalataya ay nakaupo kay Kristo, napakaganda ng kanilang buhay. Napakaganda ng kanilang ugali. Sila'y nagmamahalan at nagtutulungan sa isa't isa. Ganyan ang kalagayan ng isang mananampalataya na kay Kristo. Bakit? Sapagkat sila'y bagong nilalang. Binago na sila ng Panginoon. Merong pagbabago. Sapagkat yung kanilang mga kasalanan ay ipinatawad. Ang kanilang mga kasalanan ay nilinis na sa kanilang mga puso. Wala ng kasalanan. Sila'y matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, kung kaya't ang kanilang buhay ay napakaganda. Siyempre, dumadating yung mga pagsubok. Halimbawa, katulad ng kumot. Hindi maganda na ang kumot ay nakatago. Hindi nakikita yan. Kinakailangan ilaladlad mo yan. Ipapakita. Ano ang magiging bunga na gagamitin mo ang kumot. Yung iba, ginagawa pan-display. Sa paanong paparaan. Ginagawang set cover. Laladlad doon. Kasi maganda ang mga dibuho. Ganon ang pamumuhay ng isang mananampalataya na siya'y binago. Hindi na makikita ang kasalanan at wala ng kasalanan sa kanila sapagkat sila'y nilinis sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. O kaya nga sila ay lumalago. At ang isa pang bagay na hinihimok ng Panginoon dito ay yung pamumuhay na maging katulad ni Kristo. At sabi sa Roma, Kapitulo 8, talatang 29, sapagkat ang mga nakakilala niya ng una ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. So dito mga minamahal sa Roma, Kapitulo 8, talatang 29, ay makita natin yung layunin ng Panginoon na tayo ay maging katulad ng kanyang buktong na anak. Ang katangian ng Panginoong Jesucristo ay inilalahad sa atin. Siya ay banal. At ang bawat na kay Kristo ay banal. Hindi na sila nagkakasala. Maliwanag yan sa banal na kasulatan. Sapagkat ito ang isinasaad sa Juan, Kapitulo 3. Unang Juan, Kapitulo 3. At sinasaad dito na
ay sa pandahilan ay para tayo lumago sa kaalaman, increasing in knowledge, upang mabatid natin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang panukala, at lumagad tayo araw-araw ayon sa kanyang palatuntunan. Ito ang kalagayan ng mga mananampalataya. Tunay na ang sabi dito sa pamumuhay ay yung pamumuhay na may kabanalan. Ito'y madali nang gawin ng mga mananampalataya sapagkat sila'y may buhay na walang hanggan. At ang sabi sa unang Pedro, Kapitulo 6, talatang 16, Kapitulo 1, talatang 16, ang sabi dito, sapagkat nasusulat kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. At sabi sa talatang 12 ng Kapitulo 3 ng unang Pedro, ang sabi dito, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid. So, sino ang mga matuwid? Yung mga nakay Kristo. Bakit? Sapagkat sila'y mga bagong nilalang. At ang kanyang mga tainga ay bukas sa kanilang mga panalangin. Sabi, ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. So, pansinin natin ang mata ng Panginoon. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid. At ang kanyang mga tainga ay bukas sa kanilang mga panalangin. Kaya tayo kinakailangan laging nananalangin. Ano man ang ating pangangailangan. Sapagkat ang mga mananampalataya na kay Kristo ay bagong nilalang. Maliwanag yan sa talatang 17. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Kaya araw-araw lumilipas eh. Ito, katulad nito, araw na ito. O, lilipas uli yan. Panibagong araw na naman. Maya-maya, Disyembre nyo. Maya-maya, birthday nyo na naman. Madaling lumipas. Pero ang hindi lumilipas ay ang mga mananampalataya na binago ng Panginoon sapagkat sila'y mananatili sa Panginoon ng walang hanggan. Kaya ang mga mananampalataya ay nire-renew, sinasariwa. Ito yung sinasabi ni Pablo na sila ay binabago ng Panginoon. Sabi sa Kapitulo 3. Sabi dito sa talatang 18 ng Kapitulo 3, at tayong lahat ay nawalang talukbong ang mukha na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng sa isang salamin na ay nababago gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. We are being changed from glory to glory. Tayo ang kaluwalhatian ng Panginoon dahil sa kanyang magandang at mahusay na ginawa sa atin. Biro nyo mula sa kadiliman, hinugot tayo at binigyan ng bagong espiritu, nilinis. Kumbaga sa isang baso, kinuha niyo yung basong marumi mula sa lababo
At pagkatapos nilinis, sinabon, at nang malinis nito, nagamit, nasisidlan upang makainom ng tubig. Ganon ang kalagayan natin. Tayo ay mga sisidlang marumi. Nilinis, binuo muli ng Panginoon. Para bang magpapalayo na yung luwa o putik para ito'y maging maganda, lalagyan ng tubig, mamasahin, at pagkatapos muling bubuin upang maging baso o sisidlan. At kung ito'y maging maganda, idadaan niya ito sa apoy. Laban nyo ng palayok, masarap magluto sa palayok. Bakit matibay ang palayok? Kahit na tayo magluto, sila'y dumaan sa apoy. Sinisilaban sila ng apoy para maging matibay, matatag, kahit na ito'y gamitin, hindi masisira. Ganon ang ating pamumuhay na pinatatag ng Panginoon. Kahit na maraming mga pagsubok ang dumaan sa atin, magiging matatag tayo sapagkat ang mga nakay Kristo ay pinapatnubayan ng Panginoon. Mga minamahal, araw-araw tayo ay pinalalakas at binabago ng Panginoon. Sa panlabas, mahina. Itong katawan natin. Mahina ito. Laging napapagod. Yun lamang magbitbit ka ng 5 kilong bigas. Lalakarin mo mula sa eskwelahan patungo sa bahay mo. Pagdating mo doon sa bahay mo, ano na? Yung dila mo, lumalawit na sa pagod. So ano ang kailangan? Kapahingahan. Ang mga mananampalataya, ang kapahingahan niya ay ang salita ng Panginoon na siyang nagbibigay ng lakas. Kasi ang ating panlabas na katawan, niya kinakailangan pinalulusog. Hindi kayang magtrabaho ng ating katawan ng dire-diretsong oras. Kung magtrabaho ko lang ng 18 oras, wala na. Hahapay na yung ating katawan. Hindi katulad ng ating espiritu. Alam ba ninyo na ang ating kaluluwa ay hindi natutulog? Hindi napapagod. Laging ano yan eh. Gising. Tumatahimik lang yan pag wala kayong napapanagilipan. Pero kung minsan, kung ano yung mga napapanagilipan, ang katawan lang ang napapagod. Kahit na pagod yung katawan natin, sabi ng ating isip, kaya mo yan, kaya mo yan. Wala na eh. Lakda na. Hindi na makakilos. Pero ang sabi ng Panginoon, ang ating kaluluwa ay pinalalakas. Hindi lamang araw-araw, bawat sandali. We are being renewed. Inire-restore yung ating image, yung ating likeness
from glory to glory. Sabi ng banal na kasulatan. Sapagkat, ang sabi sa Ikalawang Korinto, Kapitulo 3, talatang 17, kung ang Panginoon ang siyang Espiritu, kung saan naroroon ang Espiritu ng Diyos, merong kalayaan. So, ang mga mananampalataya ay nasa Espiritu. They are Spirit. Pinanganak sila sa Espiritu. Sabi ng Panginoon, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. At ang salita ng Panginoon ay Espiritu. Ang salita ng Panginoon ay buhay. Ang salita ng Panginoon ay pagkain ng ating kaluluwa. O kaya nga't kailangan na tayo'y laging nakikinig, nag-aaral, ninanamnam, pinagbubulay-bulay ang mga salita ng Panginoon upang lalo tayong lumakas. Naalala ko yung sinabi ni Josue nung sila ay patungo sa pangakong lupa. Nasabi sa Josue, Kapitulo 1, talatang 6, sabi niya, magpakalakas ka, magpakatapang na mabuti, sapagkat ipamamana mo sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Sabi sa talatang 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautusan na inuto sa iyo ni Moises, na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Ito ay tuntunin na siyang inilalahad sa atin ng Panginoon. At sabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso Kapitulo 6, talatang 10, sabi niya, sa kahulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. So paano tayo makapagpapalakas sa Panginoon? Patuloy nating pakainin ang ating kaluluwa ng salita ng Panginoon, sapagkat ang salita ng Panginoon ay Espiritu at buhay para sa atin. Ay lalakas sa Panginoon. At magagawa natin ang mga bagay na ito. At yung kanyang mga palatuntunan ay huwag nating kalilimutan. Layuan ang lahat ng anyo ng kasamaan. Tukdin ang mga bagay na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Panginoon. At ang sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 18, manalangin kayo sa Espiritu. Manalangin. So, ang mga mananampalataya lamang ang maaaring manalangin sa Espiritu sapagkat sila'y ipinanganak sa Espiritu. Sila'y merong buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay Espiritu. Yan ang dahilan, sabi ng banal na kasulatan, pag kayo'y sumamba kayo sa Espiritu. Ang mga mananampalataya lamang ang maaaring sumamba sa Espiritu at manalangin sa Espiritu. Kaya sabi dito, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At ang mga bagay na ito ay magiging handa na may buong pagtitiyaga at ang pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. So, na tayo manalangin. Kasama natin, dalangin natin ang mga mananampalataya. Isamo natin, sabihin natin sa Panginoon ang kanyang patnubay, pag-iingat,
lalo na sa panahong ito na maraming kasamaan laganap. Kaya tayo, kinakailangan na patuloy na maglingkod sa Panginoon. At hawin ng Panginoon ang lahat ng daan para magawa natin yung ayon sa Kanyang banal na kalooban. Amen. Maraming salamat po, o aming Diyos at aming Ama, sa iyong mga salita at ito ay yung pagpalain sa aming mga puso. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.